Kyrie Irving, Dwight Howard at Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kyrie Irving nag-react at hindi nagustuhan ang ginawang ranking sa kanya ng ESPN. Paano ba naman mga idol ay inilagay siya ng ESPN bilang 34 best player sa NBA? Para pa kay Kyrie ay wala nga daw itong tiwala sa mga media platforms. Lalo na daw sa karamihan ng mga analyst ay hindi mapagkakatiwala ang source sa paningin ni Kyrie. Kaya hindi niya daw nirerespeto ang kanilang mga opinion. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Kyrie Irving. Nasabihin na natin na hindi nakapasok ng playoffs ang kupunan ni Kyrie last season. Pero bakit ang Orlando Magic ay hindi rin naman nakapasok ng playoffs? At hamak naman na mas magaling si Kyrie Irving kesa kay Paolo Banchero pero mas mataas pa ang nakuha nitong pwesto sa rankings. Isa pa ay mas maraming achievement si Kyrie kesa dito lalo at naging all-star pa ito last season. Isama mo pa ang pagiging one-time NBA champion nito. Kaya ganun na lang ang inis ni Kyrie sa mga analyst ng ESPN na gumawa ng rankings. Dahil kung titingnan ng ibang mga players na mas mataas pa kay Kyrie ang rankings, ay walang-wala sa kung ano ang kalidad na meron itong si Uncle Drew bilang player. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa rankings na ginawa ng ESPN? Sa ibang balita naman mga idol, Dwight Howard pinili naman ang kanyang all-time starting five. Pero hindi niya isinama sila Kobe Bryant at Stephen Curry. At ito nga ang nasabing all-time starting five ni Dwight Howard. Andyan nga sila LeBron James, Michael Jordan, Dominic Wilkins, sarili niya at si Shaquille O'Neal. Para nga dito kay Dwight Howard lahat daw ng pinili niya ay mga dunkers at dominant players. Dagdag pa ni Howard malabo na daw matalo ang lineup na ito. Kaya marahil hindi rin pinili ni Howard itong si Stephen Curry. Ay hindi naman ito isang dunker at sobrang athletic player. Samantalang itong si Kobe Bryant naman ay hindi na rin nalalayo sa style ng laro ni Michael Jordan. Kayang-kaya pa talaga na matalo ang all-time starting five na binuo ni Howard. Lalo at kulang sa shooting ang mga players na pinili niya. Katulad na lang nila Dominic Wilkins, Shaquille O'Neal at ang kanyang sarili. Na kung may tatapat pa sa kanilang starting five na mga dominant players, dunkers na shooter pa, ay tiyak na mahihirapan ang all-time starting five na binuo ni Howard. At para naman sa huli nating balita mga idol, sa magiging laban naman ng Lakers sa Sacramento Kings mamaya, ay tatlo sa mga players ng Lakers ang wala. At ito nga ay sila LeBron James na pinagpapahinga ng Lakers, Jared Vanderbilt na may heel soreness, at Cam Reddish na may ankle sprain. Kailangan nga ng Lakers mga idol na gawin ito para masigurado na 100% ang magiging kondisyon ng kanilang mga players bago magsimula ang regular season. Isa pa ay preseason pa lang naman ito at mga no-bearing games. Warm-up pa lang ito sa lahat ng kupunan sa NBA bago ang tunay na mga laro talaga. Kaya pagkakataon ito sa ibang mga players ng Lakers na makapagpakitang gilas. Lalo na sa kanilang mga rookies para mapabilang sila sa rotation ng Lakers. 1-1 na nga mga idol ang standing ng Lakers sa preseason. Habang ang Sacramento Kings ay wala pang panalo matapos silang talunin ng Toronto Raptors sa una nilang laro sa preseason. Inaasahan naman na complete lineup mamaya ang gagamitin ng Kings lalo at wala namang nakalagay na out sa kanilang injury report. Kaya magandang match-up ito para sa Lakers lalo at wala si LeBron na masusubukan nga ang kanilang kupunan. Na isa pa naman ang Sacramento Kings sa mga contender team sa NBA ngayong darating na season. Pero kayo mga idol, kanino kayo mamaya sa Lakers at Kings? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.